Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Mamay Jasper Words na pala, muling nagbabalik. So guys, may panibago na naman tayong gagawin dito, no? Meron tayo ditong Raider 150. So guys, ang gagawin nga pala natin dito, no, i-refresh natin yung makina, no. So yan, ito yung Raider 150 natin na i-refresh, no. Hindi ako nagkakamali, 2019 to. 2019 model. So yan. So makikita nyo guys dito, no, tingnan natin yung odo niya kung ilang kilometer na ba yung tinakbo niya, no. So nakalagay dito guys, no, 16k. Yan, 16k na yung odo niya, no. So bago nga pala natin to umpisan guys, no, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like and subscribe at huwag mo na rin kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kang update sa mga video ko i-upload. So yun lang guys, no, shoutout nga pala muna kay Kuya Ray Bautista. Guys, may YouTube channel nga pala to, no. Visit kayo sa kanyang channel. Ito yung pangalan ng channel niya, no, Ray MB. So yan. So visit lang kayo dyan guys, no. So tara na, umpisa na natin to. Let's go. So guys, una natin gagawin, tanggalin lang natin tong lake shield, no. So tanggalin lang natin to. So yan na nga guys, no, natanggal na nga natin lake shield. Sunod naman natin, dito naman tayo sa kabila, no. Tanggalin din natin yung lake shield. Tapos ito naman guys, tanggalin naman natin yung tambutso, no. Yan, alin sa islang yan. Yan, iwail natin. Tapos tanggalin natin tong oil cooler. Tapos itong mga alin size na to, no, head cover. So ayan lang, medyo matigas-tigas pa baklasin, no, kasi ngayon pa lang ito mababaklas guys, no. So yan, tawagan lang natin. Mga alin size lang to guys. So yan. Tapos tanggalin na natin tong head cover, no. Yan, natanggalan natin guys. Tapos sunod naman natin dito sa may bomba ng langis, to 12mm lang yan guys. Yan, maluwag na. Ito guys yung tornilyo nya, no. Yan, may mga washer yan, tanso. Tapos luwagan na natin, talasin na natin tong carburetor, no guys, no. Tapos susunod naman natin guys gagawin, no, tanggalin lang natin tong ano para mai-timing natin. Flat screw at saka 17mm. Ikutin lang natin guys, no. Hanapin lang natin yung timing. So yan guys, kung makikita nyo, ayan yung timing nya, no. Yan, may mga guhit yan sa tabi. Pakita ko na lang dito sa screen para alam nyo yung timing ng Raider 150, no. So kalasin na natin tong mga 10mm. So ayan guys, naluwagan na natin yung mga 10mm na tornilyo. So ito lang mayroon sa Raider, no. Marami siyang tornilyo. So ganun lang guys, no. Ayun yung tornilyo sa may cam holder. So ito na yung mga tornilyo natin natanggal, no. So ito naman guys yung tinanggal natin, no, chain guide. Tapos tanggalin na natin itong mga cam holder. Yan, exhaust. Ingatan nyo lang guys, may mga dowel yan, no. Ingatan nyo lang, baka malaglag sa loob, no. So tanggal lang natin tong cam holder. Yan, may mga dowel yan guys. Walang dowel yan, 8. Yan, ingat lang sa pagbunot. Tapos ito naman sa intake naman na cam holder. Yan, may mga dowel yan guys. Tapos kalasin lang natin. So yan, tanggalin lang din natin mga dowel nya, no, para hindi siya manlaglag. So guys, ito naman pala, no, tensioner, no, luluwagan natin para matanggal natin yung camshaft, no, para matanggal natin. Luwagan lang natin dito, no, pinipihit lang yan dito itong tensioner na to, no. So bago kayo magtanggal nito, no, timing nyo muna
Ang timing nasa letter T, tapos dito sa may ibabaw may mga guhit yan, may mga guhit naman yan diyan, no. So ayan na nga, no, natanggalan natin yung cam intake, yung intake cam. Tapos ito na may exhaust. So yan, tanggalin lang natin guys. Yan. Tapos pwede na natin bitawan yung pinang ano natin sa tensioner, no. Ano, yung sa chain guide. Bitawan na natin to. Tapos tanggalin naman natin to, 12mm, apat yan guys, no. Luwagan lang natin. So ayan na nga guys, no, naluwagan na natin, bunutin na natin yung apat na stud, no. So ayan, may mga washer din yan guys. Ayan. Tapos luwagan naman natin to 10mm, tong limang 10mm dito, no. Ayan, meron pa yan dito ng tornilyo guys. Ayan, 5 nut yan guys. Yan, luwagan lang natin. Ngayon pa lang to guys mababaklas, no. So ako naka-virgin dito sa motor na to, no. So ito na nga guys yung mga valve shim na, no, tinanggal na natin. Yan, kalasin lang natin to, no. So yan, gumamit lang ako ng magnet. Ingatan nyo na lang yung valve shim nya, no. Apat din yung valve shim nyan. Sa intake ay manipis. To, sa intake to manipis. Tapos sa exhaust guys, makakapal yung valve shim nya, no. Hindi siya magkapareho. Ang dalawang makapal sa exhaust, tapos yung dalawang manipis sa intake. So ayan. Ito yung mga valve shim, no. Tanggalan natin. Ingat-ingat lang, baka malaglag sa loob. Tapos nandito nga isa nalaglag, no. Buti na lang andun pa, no. So sikwatin lang natin tong head, no. Gamit lang kayong flat screw. So bunutin natin. So ayan na nga guys, no, nabunot na nga natin yung cylinder head. Kung makikita nyo naman guys kung gaano napakadumi, no. Sobrang itim, ang kapal ng carbon. So yan, sobrang itim nya guys, no. May halong langis. Siguradong nagdidik na dito sa may valve seal nito, no. Kaya papalitan na rin natin to ng valve seal. Yan, kung makikita nyo naman guys, mabasa-basa ng langis, no. Yan, naglilik na yung langis. So ang gagawin naman natin dito guys, no, lilinisan natin to, no. Lilinisan natin lahat. Tapos hahasain na rin natin yung barbula. Papalapatin na natin. Tapos papalitan natin ng valve seal. So tanggalin lang natin tong dalawang dowel sa head. Ay, yung dowel sa block pala. Tapos bunutin na natin tong block, no. Sikwatin nyo na lang. Sira lang yung base gasket. Papalitan na natin to. Bibili na tayo ng top overhaul gasket. Tapos yan guys, okay pa naman yung block nya, no. Wala pa naman tama. So linis lang talaga, no. Okay din yung piston ring. So tanggalin lang natin to guys, no, yung base gasket, yung nasira na. Papalitan na lang natin to mamaya, no. Tapos next natin guys, tanggalin na natin tong pin lock. Lagay lang tayo ng basahan para hindi malaglag sa loob yung pin lock, no. So ganun lang guys, no, maglalagay lang din kayo ng basahan. Tapos sikwatin na natin yung pin lock. So ayan na nga guys, no, natanggal na nga natin yung pin lock, no. Ganun lang, napakadali. So sundutin naman natin yung pin. So ayan guys. Yan, tanggalan natin yung piston. So napakadumi ng piston guys, no. So ito na guys, no, yung mga lilinisin natin, no. So lilinisin natin itong lahat, no. So tara, linisin natin lahat.
So guys, sunod natin, tanggalin lang natin yung mga valve lock, no. So bubunutin natin to mga barbula, no, para malinis din natin yung loob. So gamit lang kayo ng T-rings. Tapos tanggalin natin yung valve lock. So yan guys, no, sunod naman natin, bunutin na natin itong mga barbula, no. Yan, kung makikita nyo naman, napakadumi, pinasok na rin ang carbon at saka langis, no, ang intake. So isuot nyo lang doon sa may pinagpasukan din ng stud, no. Ayan, dyan, para di tayo malito, no, kung saan talaga yung valve, no. Tapos next naman natin guys, bubunutin na natin yung valve seal nito, no. Bunutin lang natin yung mga valve seal. Papalitan na rin naman natin to ng bago, no. So ganun guys, pag nag-refresh kayo ng motor, no, palit valve seal na rin kayo, no, para hindi naman sayang yung backlash. So ito yung mga valve seal nya guys, no. Tapos na siya guys, no. Kung makikita nyo naman yung ano nya, no, yung mga pinagsuotan ng barbula, no, kung makikita nyo kung gaano napakadumi, no. So lilinisan natin yan. Unahin muna natin itong barbula, no. Gamit lang tayo ng grinder. Yan, tatanggal natin yung mga carbon na yan. So guys, ang gamit kong bala, no, hindi ito matalas, pang bapping lang to, 3M. So ito yung talagang ginagamit ko panlinis dito, no, sa mga barbula. So yan, linisan lang natin to lahat. So yan guys, kung makikita nyo, no, malinis na, no. So linisan lang natin to lahat, no guys, no. So ayan guys, tapos na tayo maglinis ng valve, no. So kung makikita nyo naman guys, no, malinis na yung valve, no. Yan, ito yung exhaust. Yan, exhaust, malilinis na yan guys. Ganun lang maglinis ng valve, no. Kung meron kayong pambapping, mas mabilis maglinis. Tapos ito naman guys, susunod natin, no, lilinisin din natin itong mga pinagsusuotan ng valve na yan, no. Kung makikita nyo naman sa intake, no, sobrang itim, pinasok ng carbon at saka langis, no. Yan, dumikit na nga yung carbon. So lilinisin natin yan, hindi dapat yan ganun, no. Malinis dapat yan. So yan guys, nga pala, naglagay nga pala ako ng number, no, para hindi tayo malito, no. So yan, nilagyan ko rin number yung mga valve, no, kung saan nakatapat yung valve na yun, doon yun, no, doon nakapasok yun. So ganun lang din guys yung gawin nyo, no, maglagay lang kayo ng number para pagka kayo nag-aasa ng valve, nagpapalapad, hindi kayo malilito, no. So ganun lang guys, ang umpisa na natin to, no, tanggalin lang natin tong manifold. So yan. So yan guys, kung makikita nyo naman, no, napakadilim, napakadumi. So ang gagawin natin dito, no, lilinisin natin. Gamit lang tayo ng barena na may liha. Yan, liha lang yung gamit ko guys, 400. So linisin lang natin lahat. Tapos yan nga pala guys, no, nabura yung number, nilipat ko na lang dito sa may papel, no, sa may folder. Ayan, binutas ko rin yan para hindi siya, para alam natin kung saan siya nakatama, no. So yan, butasan nyo lang 3, sigurado namang walang kawalayan. So linisan na lang ulit natin to, no guys, no, tuloy natin. So yan na nga guys, no, tapos na tayo maglinis ng, yan, nalinisan natin yung intake at saka yung exhaust, no. So kung makikita nyo naman guys, no, malinaw na siya, no. Yan, wala na yung mga carbon deposit, no, natanggal na natin. So ang gagawin naman natin guys, no, magpapalapat na tayo ng barbula, no. So palapatin natin to lahat.
So ayan nga guys, no, tapos na tayong maghasa ng barbula, no. Sunod naman natin gagawin na ikakabit na natin yung valve seal. Una muna natin ikabit tong valve spring seat, no. Yan, tapos sunod natin yung valve seal. Ito guys yung valve seal, no. 4 to. So ikabit na natin to, no. So lagyan muna natin ng langis, no, pampadulas. Lagyan muna natin sa valve seal ng langis, no, para madali pasok. So ipasok na natin guys. So ayan nga guys, no, sunod naman natin to ikabit na tong mga valve spring, no, at saka yung mga retainer, tsaka retainer lock, no, valve lock. So ikabit natin lahat. So ayan na nga guys, no, sunod naman natin gagawin, testingin na natin kung may singaw ba, kung lumapat ba siya, no. Lagyan natin ng gasolina dito sa ibabaw. Ayan, punuin lang natin, tapos hanginan natin dito sa hahanginan lang natin to guys, no, kung titingnan natin kung may bubula ba. So ayan guys, wala naman siya nabula, no. Ibig sabihin niya wala na siyang singaw, no. Tapos dito rin sa may exhaust, yan, wala naman siya guys nabula. Ibig sabihin niya wala siyang singaw. So okay na yung ating cylinder head, no. So susunod naman natin, kabit na natin tong manifold. Yan, ikitan lang natin. So ayan nga guys, no, naikabit na nga natin, no. Sunod naman natin itong mga valve shim, no. Ayan guys, unahin muna natin dito sa exhaust guys, unahin muna natin dalawang makapal. So ito yung dalawang makapal valve shim, no. Sa ano natin kakabit, no, sa exhaust. Tapos yung dalawang manipis sa intake natin kakabit yun guys, no. So tuturo din mamaya kung ano ba yung standard na valve clearance ito, no, kung anong sukat. So unahin muna natin tong sa exhaust, no, ikabit natin yung mga valve shim, no. So yan, hanapin nyo lang diyan guys yung dalawang makapal sa exhaust nyo ilagay, tapos yung dalawang manipis sa intake. So yan, ikabit na natin sa exhaust yung dalawa, no, yung dalawang makapal. Tapos ito naman dalawang manipis guys sa intake to, no. So ikabit lang din natin sa intake. Yan, manipis yan guys, no. Sa intake natin to ilalagay. So ikabit na natin. So yan. Tapos sunod naman natin guys tong mga ano, no, shim cap. Ikabit na natin yung shim cap. 4 yan guys. So ikabit lang natin sa intake. So yan. So yan nga guys, no, naikabit na nga natin, no. So ito na nga pala guys, no, malinis na to lahat, no. So ang susunod naman natin dito, isasalpak na natin to, no. So yan, pinakita ko lang kung gano'n nalinis natin, no. Okay na yung piston, tsaka yung piston ring naman guys, okay naman yung piston ring, no. So wala pa naman siyang, hindi naman malaki yung gap niya, gabuhok pa rin. So ito na siya, malinis na. So na-repress na natin. Ito yung mga, ito na nga pala guys yung gasket, no. Yan yung top overhauling gasket. So yan. Tapos ito rin yung langis na gagamitin natin, no, Shell Advance. Yan, malinis na yan. So ito rin yung head, palapat na rin natin to. Nahasa natin, nalinis na natin yung intake exhaust, no. So una natin gagawin guys, no, ikakabit na natin to, no. Unahin muna natin tong piston, lagay natin yung piston ring, no. So ikabit natin. Tapos sunod natin guys, lagyan lang natin ng langis tong block, no. So yan, lagyan lang natin. Tapos tong piston din guys, lagyan din natin.
kailangan di mga tingnan nyo na lang din yung piston ring, no, bago nyo ikabit. Kailangan di mga panapat to, no, hindi magpanapat yung mga gap nito, no, para siguradong di umusok yung motor natin, no. So ikabit na natin yung piston. So ayan nga guys, no, ikabit na natin yung piston dito sa block. Tapos sunod naman natin guys, no, yung gasket, yung base gasket. Ito yung base gasket. Unahin natin yung base gasket. Ikabit na natin to dito guys. Unahin muna natin itong mga dowel. Yan, dalawang dowel yan guys. Dalawang dowel yan. So ayan na nga guys, no, unahin na natin itong base gasket. Kabit na natin. So ikabit natin. So ayan nga guys, no, ikabit natin yung base gasket. Sunod naman natin tong block. So ikabit na lang natin tong cylinder block, no. So ikabit na natin yung piston pin. Tapos sunod natin guys, no, maglalagay lang tayo dito ng basahan, no, pag kinabit natin yung pin lock. So ikabit natin. Lagay lang tayo ng basahan para safe. So ikabit na natin tong pin lock. So yan, shoutout nga pala dito sa aking pamangkin, no. Tinulungan pa ako dito, no, tigahawak. So meron ka sa akin mamaya. So yan, naikabit na natin yung pin lock, no. Tapos kabit na natin, kunin natin itong timing chain. Tapos ano natin, i-push natin yung block. So ayan na nga guys, no, punasan lang natin. Tapos kabit na naman natin to guys, no, dalawang dowel sa ibabaw. Yan, may dalawang dowel yan. Tapos sunod natin tong mga nut na to, no, sa block, dalawang nut na yan. So sunod naman natin tong gasket na to, no, lagyan lang natin ng beta gray to, kabilaan, para sure na walang tagas. Manipis lang naman guys. So ayan na nga guys, no, nalagyan na nga natin ng liquid gasket. So ikabit na natin to. So yan, sunod naman natin guys tong cylinder head. Kabit na rin natin tong cylinder head. So yan. Tapos sunod naman natin yung tatlong nut naman dito sa ibabaw. Yan, kabit lang natin. Higpitan lang natin guys. Tapos next naman natin tong apat na stud na to, no. So ikabit na natin tong apat na stud. 12mm. May mga washer yan guys. Apat din ang washer niya. So ikabit na natin. So higpitan lang natin ng ayos, no. Yung tamang higpit lang guys. So sunod naman natin tong chain guide. So yan, ang chain guide. Tapos lagyan naman natin tong nanlangis. Basahin lang natin nanlangis tong paglalapatan ng cams. Yan, para pag pinandar natin ay hindi siya pumayod, hindi magkatama, no. So lagyan lang natin ng langis. Tapos next naman natin guys, no, ikabit na natin yung timing muna pala natin, no. Kailangan nasa letter T yan. Tapos bago nyo to ikabit tong camshaft, no, unahin muna natin yung exhaust. Yan. So may guhit yan guys, no. So lalagay ko na lang dito sa may screen, no, para alam nyo yung timing ng Raider 150. Tapos igutin natin tong tensioner para may kabit natin yung intake cam. Yan, luwagan lang natin to guys, yung tensioner. Yan. Papahawak ko din ulit tayo dito sa pamangking ko, no. Yan. Tapos luwagan natin to. Luwagan natin. Tapos kabit na natin to intake cam, no. Kabit na natin yung intake cam. So yan guys. Tapos ayan guys yung mga timing niya, no. Yan, may mga guhit yan, nilagay ko na sa screen, no. So yun naman guys, no. Ito naman may makikita niya may arrow number 3, no. Tapos dito number 2. Yan, may arrow din niya. Bibilang lang kayo dito sa may dot na to, no. Dapat nasa 16 to, nakatapat sa 3 at 2. So yan guys, pag nasa 16 ang bilang nyo dyan, ibig sabihin na nasa timing na yan, no. So ayun na, naikabit na natin. Kailangan nasa letter T dito, naka-timing. Tapos dito sa taas, no, yung pinakita ko nga sa screen kanina, no. Tapos nga pala guys, no, dinner na nga pala natin yung langis nito, no, malapot na.
Yan, sobrang itim. So, na-drain na natin. Tapos lagyan na ulit natin to ng langis, no. Lagyan ulit natin sa camshaft yung mga paglalapatan ng cam holder. So, para pag pinaandar siya guys, no, hindi siya magkatama. Tapos kabit na natin itong mga dowel. 8 dowel yan guys, kabit lang natin. Tapos kabit na natin tong cam holder, no, exhaust. Unahin natin exhaust. Yan, exhaust yan guys. Tapos ito yung intake. Yan, may nakalagay naman niya, intake at saka exhaust. Yan. Kabit lang natin. Tapos itong maliliit na to, no. Yan, exhaust. Tapos ito intake. Tapos ito naman guys yung chain guide. Yan, kakabit na natin itong chain guide. Tapos itong mga tornilyo na to, no. Yan, kabit na natin to lahat. So ayan nga guys, no, naikpitan na natin lahat yung 10mm na tornilyo. Ang gawin lang natin dito, ikutin lang natin. Yan, ikutin lang natin. Tapos hanapin natin yung timing. Yan, hanapin lang natin yung timing, yung pinakita ko kanina sa screen. Tapos ang gagawin naman natin guys dito, no, anuin natin ang pillar gauge kung nasa valve clearance ba to, no. So ang hanapin ko lang dito ay 0.10 at saka 0.20. So yan, itong 0.10 guys, no, sa intake natin to, no, sa intake 0.10. So yan, okay naman siya guys, no, nasa valve clearance pa siya, no. Tapos yung exhaust naman guys, no, susukatin natin to ng 0.20. Yan, mga standard na valve clearance ng Raider 150, no. So sukatin natin. So yan guys, no, lusot na lusot pa naman yung 0.20. Yan, nasa valve clearance pa siya, nasa standard pa siyang clearance. So ayun lang guys, no. Okay na yung mga valve clearance. Tapos susunod naman natin dito. No guys, kakabit na natin tong drain plug. Tapos sasalin na natin to ng langis. Tapos ito na yung langis, no. Dito natin to isasalin sa ibabaw, sa head, para mabasahan na rin yung mga timing chain, yung mga camshaft dito, no. So dito ako nagsasalin pag nagre-repress ako ng Raider 150. So ito yung Shell Advance 15W40 1 liter. So isalin lang natin. So ayun na nga guys, no, naisalin na natin yung langis. So ang gagawin naman natin dito guys, kakabit na natin to lahat, no. Kabit na natin tong cover, head cover, kabit na natin to. Tapos yung mga lagyan lang natin ng beta gray, manipis lang. So ayan na nga guys, no, isalpak na natin lahat. Yan, salpak na natin. Pati yung mga alin sa is, no. Tapos kabit na rin natin yung mga tornilyo nito, no, pati yung tambutso, lahat kabit na natin. So ayan na nga guys, no, naikabit na nga natin lahat, no. Ang susunod naman natin tong carburetor. So to guys, no, sunod naman natin tong carb. Yan, makikita nyo naman kung gaano napakadumi nito, no. So ngayon lang yata ito malilinis, oh. So ito, lilinisan na muna natin.
So ayan nga guys, no, subukan na natin to paandarin. So yan guys, maandar na siya, no. So ganun lang guys, no, ganun lang, napakadali mag-repress. Kabit na muna natin tong kaha, tapos testingin natin to. Gagawin natin dito guys, no, testingin natin to sa ano, no, testingin natin patakbuhin. So tara, so testingin natin. So ayun na nga guys, no, tapos na tayo mag-refresh na Raider 150 at nagbago na rin yung kanyang takbo, no. So bago ang lahat guys, kung may natutunan naman kayo sa aking shinare na video, no, bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like and subscribe at wag mo na rin kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kang update sa mga video kaya. Ayun lang guys, maraming salamat, God bless.